Hello, magandang umaga po. Live tayo. Kumusta na po sa Pilipinas? Marinig ba? Paano pa tayo? Years natin. Tika lang. Teka lang. Slow connection pati. Gandang umaga. Magandang umaga. Magandang umaga. Marinig na ako. Ayan. Magandang umaga. Magandang umaga. Marinig na ako. Kumusta po? Hindi marinig. Kumusta po? Ingay mo te. Hello Jomar, kumusta po? Ay, kumusta po sa Pilipinas? Grabe yung ano natin, no? Sa Pilipinas po, grabe yung trahedya sa Baguio, grabe yung Basa Bicol. Oo. Nakatapos ko lang po tapos ko lang din magmisa na sa Babaw. Tapos libre naman ako ganitong oras. Pero mamaya babalik pa rin ako. Tapos konting after ng dasal. Ito. Katekismo naman tayo. Katekismo naman of the Catholic Church. Ay. Ito eh. Minsan po nga po eh. Yung last, yung kahapon lang ng gabi yata yun. Ang dami nagpapadasal sa Bicol. Grabe yun. Grabe yung Basa Bicol. Diyos ko Lord. Na talagang grabe yung doon. Baha. Pero ngayon sa Manila, din ako. Ang linaw-linaw pang tubig doon sa Manila. Sa Bicol naman, madami kasi malalaki yung ilog doon. Kawawa nga yun yung mga friend ko doon. Kumusta na po kayo? Bakit ka? Inday, kumusta? Kumusta na? May nagtatanong sa akin kung bakit daw palaging nagkaganyan sa Pilipinas. Tapos sabi ko, hindi ko rin alam. hindi kasi natin maalalaman ng hindi sa nature kasi yan. Minsan kasi mapaisip natin bakit ganyan palagi ang natin, no? May kausap ako na Italiano kanina after ng mass, nagtatanong kasi about sa atin sa Pilipinas. Kung ano na nangyari daw. Nabalitaan kasi daw niya na pinapawisan ako dahil naglilinis ako ng kwarto. Tapos after ko nagmamapa ko. Tapos nagtanong siya sa akin, bakit daw palaging nagkaganyan sa Pilipinas, may baha, may bagyo. Sabi ko kasi Pasko na. Mag-December na, kaya ganyan yun. Ang magkisawsaw na naman yung bagyo sa atin. 'Di ba?
Palagi pag December, bagyo, ganyan mga ano na. Kung saan magdi-decorate na yung ano, ay bagyo. Pero sabi ng isang Italiano kanina, ay nagjo-joke sa akin. But, di ba ang ganda ng Pilipinas? Ba't ngayon nagkaganyan ako? Iwan ko. Minsan kasi maisip natin na bakit kaya na-experience natin yung mga ganyang bagay, no? Sabi ng isang, yung asawa niya kanina, minsan kasi unahin natin yung Panginoon daw. Minsan nakakalimutan na daw natin siya sa tawagin. Sa bagay, meron din tayong mga pagkukulang. Sometimes may mga ano din tayo, pero in a sense, di man natin mabiblame. Wala man tayong mabiblame, no? Di man pwede tayong mag-blame kahit kanino. Kasi natural disaster po yan. Pero kailangan po nating mag-ingat. Yun lang. Kailangan mag-ingat. Dapat mag-prepared palagi. Sabi ko nga, swerte kayo dito sa Italy kasi walang bagyo. Walang hindi katulad sa atin sa Pilipinas na palaging binabagyo. Walang earthquake. Sabi nila, oo nga eh. Nagtanong yun sa akin, bakit father, bakit perang inaalaw ni God daw ang ganitong mga pangyayari. Paisipin ako kung ano yung sasagot ko. Sabi ko, oo nga no. Pero pag laliman pa natin yung paniniwala natin, pananampalataya natin, hindi man natin pwede i-blame si God. Kasi ginagawa niya lahat ng para sa atin. Ginagawa niya yung ikabubuti natin lahat. They made everything para magamit natin. Pero sometimes kasi, meron din tayong mga pitong sumusobra na inaabuso na natin yung mga natural na resources natin, yung mga kabundukan natin, yung mga mining, nung pumuputol ng mga kahoy. Minsan kasi, naisip natin itong pangsariling lang ba? Although, kailangan man din nating mabubuhay. Kailangan din mabubuhay. Pero, wag naman natin sagad-sagarin na parang lubos-lubosin na natin na lahat. Yung mga ba? Kawawa. Mas ngayon, ang dami ng ang dami ng mga ginagawang sa atin. Especially yung Ave Maria po. Ave Maria. Especially po sa atin, yung malalaking building sa atin, malalaking gusali sa atin. Hindi ko naman biniblame. Pero kailangan natin talagang planuhin natin. Kasi minsan din kasi nagkakapagdulot ng baha. Ito yung mga yung natural na daluyan ng tubig. Binablock na. Tapos yung natural na hinaharang na. Ito Kaya pag binablock, kahit kunting ulan, talagang lalaki ang tubig kasi naiipon eh. Wala na yung natural na daluyan ng tubig. Yun ang kaya nga dapat ayusin natin yung kahit naman kahit sa sarili natin, unahin natin sarili natin. Oo nga, ang dami kasing sabi pa dito na sabi pa isang ko kasama ko dito na di naman sa Pilipino. Nag-usap kasi kami kagabi na about sa Pilipinas yung nangyari sa atin. Mga yung trahedya, bagyo, kung paano daw na-resolve. Sabi ko, iwan ko paano to ma-resolve ito. Kasi natural lang po yung natin, natural yung mga natin, mga trahedya na nangyayari. Pero mayroon ding mga parang katulad, di ba dati wala yan eh. Wala yung baha, hindi naman masyadong nagkabaha. Ngayon lang ang daming mga ginagawa na bitaw yung hindi maayos yung
Dating yung buhol nga, hindi yun na baha lang sa ilog lang. Pero ngayon, pati ang city na, madali nang bahain. Kasi yun nga sabi, dapat daw may plano, baguhin ang natin. Ang hirap kasi, no? Ang hirap. Ano kayang magaganda? Daanan kamo ng bagyo ang Pilipinas, gaw kamo. Oo nga, sa atin naman, natural talaga yung daanan ng bagyo sa atin, di ba? Minsan nga, dami-daming bagyo, pero ngayon nga, pag meron ng bagyo, dapat mag-prepare na talaga tayo. Dapat yun, yung kung kailangan na talaga natin na may evacuate para iwasan yung mga mas mangyayari. Dapat talagang hanap na lang ng yung dati nga yung bagyo yung nangyari sa Bohol, wasak nga yung bahay namin eh. Walang naiwan, lahat naging malinis. Sabi nga dito yung 2000 yata yun eh. 2022 o 2023. Parang ganyan, yung Odette ba? 2023 ba yung Odette? Yung bagyo na grabe, yung signal number 5 yata yun. Diyos ko. Yun ang talaga, may baha naman, ayun ang pinakagrabe yun sa amin talaga sa Bohol. Yung sa Bohol na talagang baha, tsaka malakas ang yung hangin. Yung bahay ng sa amin, yung mga kapatid ko, ubos. Buongiorno po. Oo nga daanan tayo ng bagyo. Kaya, itong mga pangyayari sa atin, dapat paghandaan, yung mga bahay natin. Yun talaga. Kasi naki-Christmas, ang bagyo kasi minsan, mauuna sa Christmas eh. We are preparing, for example, we are preparing for the coming of Jesus. But ang bagyo na una. Palang una ang bagyo. Grabe si Christine ngayon talagang kaya wag tayong wala ng pag-asa. Yung kahapon nga may friend ako na sa Bicol, chat kami na hindi ko sabihin kung sino. Siya sa akin, nag-share siya sa akin na kahapon daw yung bahay nila pinasok, yung kahapon nga ng gabi, pinasok daw yung bahay na ng tubig, nasa na daw sila. Sa first floor, pinasok na daw ang bahay nila. Grabe yung pananampalataya nila, no? Sabi kasi sabi niya sa pamilya na kailangan kayong sindi ng kandila sa altar. Sindi na sila ng kandila sa altar. Alam nyo, talagang ang tubig doon hindi na lumabas sa altar. Tapos magdasal. Tapos yung tubig hindi talaga. Tapos may may Sacred Heart sa altar. Nagjo-joke pa ako ba, sabi ko sa kanila. Kasi sinabi kasi na Sacred Heart ni Jesus na, uy, dyan ka lang huwag ka nang tataan. Sumusobra ka na, mabasa ako dito. Nakapatong na ako sa altar, tapos nakakyat ka pa dito, sabi ko sa kanila. Joke ko lang para naman ma-relieve naman minsan yung mga friend ko doon. Yung kawawa lang itong mga bata. Diyos ko Lord, tingin ako sa kahapon, may mga nag-send ng video sa akin. Nag-send sa akin ng yung video galing sa mga friend ko sa Bicol. Oo, sabi nila na siyempre wala naman akong hindi magdasal. Yun lang ang maitutulong ko na magdasal sa kanila. Hindi naman lahat sa Bicol, pero sa ibang ngayon sa Manila na naman ang lakas ng ulan tsaka yung baha. Hello, sino yun? Caryon General Diga.
Karamihan sa atin. Pero bakit kasi no? Dito sa Italy wala talagang ano. Pero grabe pag sa ibang bansa naman, ano yun, yung mga tidal wave, ibang klaseng ano naman. Buti sa atin, hindi naman ano talaga. Pero ngayon talaga, mas grabe yung tubig. Ang tubig talaga. Abmer. Mayong buntag kap. Abmer. From Mindanao. Oh. Minsan talaga na minsan matitest talaga yung ano natin pananampalataya, no? Paniniwala natin. Pero we are strong enough, no? Kailangan nating sa mga ganitong sitwasyon hindi tayo mapanghinaan. Kailangan nating manatili na hubos ang connection. Manatili tayong sa natin, sa panampalataya natin kasi naubos na tayo ng internet. Pati internet mahina na eh. Kailangan talaga natin yun. Oo. Tama yun. Kailangan natin kukaroon. Grabe mo. Balak mo si Padre. Hay ng utlanan sa kasak. Ayan. Grabe yung internet ba? Hinay. Hinay kayo eh. Oo. Hinay ang internet. Yung iba naman, walang dyan, walang kuryente. Pagkaingon palagi nga, continue lang. Patuloy lang. Walang hihinto. Patuloy lang ang buhay. The more we struggle, the more nga maghihirap tayo. The more na natin, itong paniniwala natin. The more nga ma-feel natin na sa mga struggle sa buhay, kung natin ito, para i-motivate more ang atong sarili, mas maging stronger ng stronger. Hi Kyle, kumusta po kay? Ayna ko din na. No? The more nga, nasaan po kayo ngayon? Sino po sila? Di ko po kilala si Ayna. The more nga ma-experience natin itong mga natural na the more to experience more struggle, the more we become stronger. Basta keep in faith. Para iano lang natin, ito yung yung paniniwala natin, hindi natin walain. But mag-ipon pa tayo na mag-ipon so that darating man yung mas malakas na yung pagsubok sa buhay. Hindi na tayo maapektuhan. Kumbaga nagtatayo ka ng bahay na talagang yung gawin mo yung pinaka good foundation, no? Itong pinaka magandang foundation para pagdating ng panahon na may mga unos, may mga baha sa buhay o anong tawag dyan, Bisaya naman na walang we are strong enough to fight, to protect ourselves, no? Oo. Nasaan po kayo ngayon? Nasa kwarto ko po. Hindi, joke lang. Nasa po, sa ibang bansa, nasa Europe po. Kasi dati yung mga experience natin, na
tinuod gyud bitaw. Mao na nga kinahanglan gyud nato na karon yung mga na-experience nato wag nating i-negative yung, although di magin nato malikayan niya, may negative na maisip natin na bakit ganito, may mga katanungan tayo. Yung mafe-feel mo talaga na parang inabando na ako, parang bakit ko na-experience ng ganito. We need to discover, we need to parang yung at inisip natin na i-widen pa natin na bakit kaya ganito? Anong dapat kong gawin? Yun palagi ang iano sa atin na kailangan natin, hindi tayo magbi-blame kahit kanino. Hindi natin i-blame sino kung kanino may i-blame natin. But we need to ask ourselves, why? Hanggang kailan? But in real life, it is part of our life here on earth. Parang parte na to ng buhay natin. Ang sabi nga sa atin na kung ulam pa, ito yung bawang, ito yung pangpanakot. Hindi yung pangpanakot sa buhay. Di ba? Maganda yung natin na yung pag-usapan natin na kailangan natin na manatili tayong steadfast natin. Itong handa tayo, hindi lang tayo handa sa sarili, handa rin tayong makinig at tumulong sa iba in a simplest way nga pagtulong bitaw. Bisaya Bisaya ang good ko taga Bohol man ko. Naglisod po ko diri kita po paning kamutag Italian ta nangamuti po diri Italian. Kabawi ka nga di pa ta ka mga Italian. Pitoy kinsa man so true po. Wala jud ko ka friend ta sa Facebook pero wala ko kan. Pero sa yung mga kailangan nating gawin na kahit paunti-unti lang. Naalala ko yung sinabi ni yung pare na yung nakausap ko na pare dito na Pilipino siya. Ang galing ng pare yun. Siya, religious din, OFM siya. Sabi niya nga, the more we experience struggle, the more na mag-grow tayo spiritually. Mag-grow tayo. Pero the more nga hindi tayo maka-experience ng struggle. Napakaganda. Hindi. Parang ang buhay natin, parang may kulang. May something. Because struggle, mga pagsubok sa buhay, that is means that you are growing. Parang paunlad ka ng paunlad, paano pakit ka ng pakit. Pero hindi ibig sabihin na the more you experience struggle, the more you experience na yung mga problema, na manatili ka lang sa level ng ganyan. You need to step up, to level up your life. With struggle, parang sabayan mo yung flow ng buhay, sabayan mo siya. To level your life, to level our parang pangangailangan natin. Parang bagang nagnegosyo tayo. Parang, for example, nagkukumpra ka ng mga paninda. To earn more, kailangan mo din na maglagay ka na parang mayroon ka ring tubo na konti. Not in a sense lang, parang example ng bana. Yung kung meron tayo sa sitwasyon na parang nahirapan tayo. Huwag tayong sasabay sa hirap o sa sitwasyon na parang nahirapan tayo. Sabayan natin with motivation, na motivate natin na ito gawin ko ito para malampasan ko ito, to level up parang sa buhay ko, parang sa pamilya natin.
Di ba? Yan ang ano, yun ang pinaka-importante. Wag nating kalimutan. Huwag nating kalimutan yung ganyan na the more, at wag naman nating isipin na to earn more. Parang pag nag-earn ka ng more, tapos because parang inano mo na yung, parang inaabuso mo na rin ha. Hindi naman masama to earn more para sa pamilya natin. But in a simplest way lang. In moderate lang. Yung parang moderate lang palagi. Yung may anong tawag diyan? Hindi naman may buhay. Ang hirap din pag Tagalog ba eh. So true. Ito. Kailangan natin na oo, ang hirap. Para ka lang nag-aaral ka, di ba? Pag nag-aaral ka, ang daming dami mong pagdaanan bago mo makuha yung diploma. Ang daming mga exams, daming mga kailangan mong dapat ipasa. Ganun din tayo sa buhay. Di ba? Ganun din ang buhay natin. Na every minute, every hour, every day, kailangan natin may malampasan tayo, may maipasa tayo. For example, this day, kailangan natin maipasa. Oo nga. Hindi, yung kailangan natin Pero sa sitwasyon ngayon, ang grabe. Kailangan mo talaga maghanda. Kailangan mo talagang paghinaan ng loob. Tama po. Oo. Huwag talagang mapanghinaan ng loob. Kasi doon tayo dadaon din. The more we think negative, the more we go with the negative thoughts, wala tayong makukuha. Mas lalong bababa ang natin. Kumbaga, kung isipin natin na yung buhay natin na nasa sa sa baso. Ang baso, anong tawag sa Tagalog ng baso? Nakalimutan ko. Yung yung parang baso na bildo na yung minsan makita mo, paglagyan mo siya ng tubig, makikita mo talaga yung niya, yung crystal clear ng tubig. Makita mo talaga yun sa loob na merong something na nandun sa tubig. Pero the more nga natin yung parang tubig ba, kasi the more nga uhaw na uhaw tayo, the more we drink water. Para bang to sustain, but we need to separate that. Parang pag may nakita tayo na something wrong inside that water, kailangan nating itapon. Piliin natin. Ito yung hindi nakakasama sa atin. Hello po ate. Kumusta po dyan sa Ireland? Si Ate Gigi Bugatan from Ireland. Bagong kilala ko dito. Kumusta po? Good morning po ate. Maulan dito sa Roma. Maulan. To God, if kung ano man kahirap ang problema, nandyan po siya. True, talaga. Nandyan palagi siya. Para bagang kung God is everywhere. Totoo. Nothing is impossible to God po.
kung ano man kahirap ang problema, nandyan po siya palagi. Yes, totoo po yan. Pero kailangan mo talaga na to motivate yourself. Kailangan mo pa yung hello, Jamaica, Bitagan. So, from ano siya, nasa ano siya, sa ano mo siya, Kuwait ba yun? O sa ano siya, Dubai. Wala ko saan siya. Opo. Oo. Yun talaga yung, wala naman, di naman tayo naging, for example, di naman, yung iba na, hindi man naging mayaman, na kung walang paghihirap na pagdaanan. Diba? Hindi ka maging mayaman pag walang paghihirap ang pinagpagdaanan mo. Hindi ka maging ganun lang agad-agad yung kayamanan pag hindi ka naghihirap. Pero if you talk about yung kayamanan sa langit, syempre, yes, another way. Iba po yun. Iba po yung yaman nandito sa lupa, iba po yung yaman sa langit. Diba? Tama po. Ay, syempre. Riyadh pala si ano. Kumusta sa Riyadh? Nasko, umabot tayo sa Riyadh. Ito. Anyway, konting ano lang, yung share ko lang na catechism, no? Kahit konti lang ano, knowledge ko na, no? Pero the more we share our knowledge, even though in the simplest way, the more mo grow ang ano natin, di ba? Kasi marami man ding marami man mag-share. Oh, marami talagang mag-share dyan sa ano. Basta, wag mo lang ikulong sarili mo sa ano. Dapat you need to, parang pakinggan mo rin ang iba. You need to listen. Parang pakinggan mo yung iba to yung ibang idea, so that yung idea mo na binigay mo grow din. Parang mag-widen ba? Widen. Okay. The more na magbigayan ng idea, the more you get the conclusion that it is good idea. It is good idea that I heard that parang maganda yung usapan na palit-palitan ng idea. The more you share your idea, the more you grow your intellectual knowledge. Parang ganyan din. But the more po na malapit tayo kay God, the more po yung problema natin. But with God, hindi. Mahirap lutasin. Tama. Oo. Yun mga, the more, may pagsabi, yun may kasakasabihan nga, take up your cross and follow me. Diba? Although, mahirapan tayo dito, pero sa kabilang buhay, wala na. Pag nalampasan natin lahat. Diba? Sana may nakukuha kayo parang itong dapat natin na si Mother Teresa nga palagi ko talaga inaano si Mother Teresa. Yung palagi ko talagang inaano, parang isi-share ko talaga itong ni Mother Teresa na napakaganda yung mga ginagawa niya, no? Daming problems. Bulak lang yan. Ayaw padalaan ay. Marami talaga klasikla. Iba-iba talagang problema. Minsan nga may problema sa paano pumuti. Paano pumuti. O paano gumanda ang boses. That is personal. That is very talaga. Pero yung problema, ito yung papalakas sa'yo. Nahirapan nga ako sa paghinga. Hinga sinisipon na. Lamig na kasi dito.
sana na mag-share din kayo ng ano niyo, mag-share din kayo ng thoughts ninyo, yung knowledge ninyo, para po kahit man lang in a simple way na ma-share niyo yung knowledge about God. Yung hindi naman na kailangan natin mag-acquire ng kailangan mo talagang mag-study a lot, mag-study ng kahit ano. Yung the more simplest nga maano, kasi iba-iba yung level ng tao eh. Iba-iba yung level ng kaya although may highly intellectual persons, but hindi natin kalimutan meron din tayo mga kapatid natin na nangangailangan din na yun nga sinasabi ko sa iyo na yung nagsasalita tayo, isipin natin, hindi natin unahin itong highly intellectual, but in reality na kailangan natin i-balance. Na meron din tayo mga kapatid na nangangailangan din, nilang maintindihan itong mga word na ginagamit natin. And nga, sabi nga na isang monsignor dito sa akin na pag maghumili daw, dapat kailangan mo tingnan ito yung audience na nakikinig. Kasi minsan naghuhumili tayo na minsan inisip natin na we are highly intellectual enough, but ang ano natin, ito yung audience natin. Minsan kasi may ginagamit tayong mga word nga minsan mga acronym word na hindi nila maintindihan, kailangan nila na explanation. Oh, talaga. Hahay. Mao nga kailangan gyud. Kailangan kita simplest way lang. Sabi nga maraming sa akin na kahit kung may time daw continuous ko daw tong Father, bye muna kay mag-attend ko ng Holy Mass at 5 p.m. Stay safe and healthy. Thank you po. Sige, ingat po. Pagdasal niyo po ako. Sige po. Ano na pala dyan? 5 p.m. na pala sa Pilipinas. Hapon na pala dito. Dito kasi mag 10:22 pa ng morning. Mamaya mga 11, balik naman po ako sa tawag dyan, sa baba. Sa sacristy na naman ako magtrabaho. Yan lang. Prepare ng maas. Ganun lang. May konti share lang. Kaya na mga ganitong bagay at least makatulong man lang kahit konti spiritually. Ba? Oo. Ang hirap talaga ng buhay. Dapat kang masanay. Ano pa yung mga question? Yun po na dapat malakas. Magdasal tayo ng kailangan nating wag nating pabayaan natin yung natin, spiritual life natin. Oo. Kasi man ito nga, may binigyan ako ng rosary niya po Francis. Ito yung ginagamit ko pag magdadasal kami ng rosary sa baba. Hina ng internet. Pero minsan po parang wala nang, hindi naman po sa walang pag-asa. Hindi, yun nga, yung minsan parang nauubos na yung natin. Parang nauubos na yung pasensya natin. Na yung parang tinitest talaga itong pasensya natin. Kung hanggang saan. Yun sabi nga,
the more you extend your patience, the more you widen yung parang lawakan pa natin yung ano natin, pag-iisip natin, the more nga ma-accept natin that ang reality sa buhay natin, parang iano natin na accept natin to, parang gawin natin ito. Kasi may something na darating sa buhay natin, may something na pinapangarap tayo na makamtan. Parang di tayo ang tawag diyan. Di tayo parang di tayo hanggang diyan lang. Pero hindi parang kumakain tayo, di ba? Hindi lang tayo kumakain for this day. There are repetition. Paulit-ulit yan na maranasan natin. Parang today, mo prepare ka ng pagkain pang agahan, tanghalian, panggabi. Tomorrow, another set na naman, another set of anong kailangan mong gawin para makahanap ng pagkain, to gain more food, to gain more something to sustain our life. Parang ganun ba? Ganon din ang pagdadasal natin sa Kanya. Continuous din. Parang rosary din. Ito bagang, yun nga, parang kumakain tayo. Yun din ang pag-rosary natin, pagdadasal natin na continuous. Meron nga nagtanong sa akin na ibang reliyon. Bakit kayo mga Katoliko na palagay kayo nagdadasal ng rosary, ano makukuha niyo? Sabi ko, ano din makukuha niyo pag nagdadasal ka? Sabi ko ba, hindi pa ako, high school pa ako doon. Hilak na lang nga mag-inusara sa lugar na hilom o ngit-ngit, then quietly talking to God. Bakit ganon? Bakit ganyan? Sometimes, grabe naman yun. Grabe naman. Minsan din. Minsan din natin na kailangan din nating silence about ourselves. Kailangan din nating hanapin ito yung silence about ourselves and talk to God. Parang hanapin natin ito yung peace of mind. Then after we find that peace of mind, we're talking to God. Kailangan din makausapin natin si Lord heart to heart. Kailangan natin kausapin siya. Bakit ganyan? Pero hindi natin i-blame si God. Hindi natin pwedeng i-blame si God dahil si God ang nag-anusad. Yun ang author life natin na ito yung nagbibigay lahat lakas sa atin, di ba? Pero minsan nga meron akong kakilalang sister, no? Yung mga Pilipino din, nagsabay-sabay kami dito, nag-usap-usap kami about struggle sa buhay. Sabi niya, para daw napi-feel niya na ang bigat na ng buhay niya, parang the more siya nang magpunta sa mission, bitaw, ipadala siya sa ibang bansa, sa ibang lugar para mag-mission, the more na ma-feel niya parang ang layo na niya ng parang hindi niya ma-feel yung presence ni God. Hindi niya ma-feel itong parang perfect time na nandito ako kasi nandito ako na bigyan mo ako ng lakas kasi nandito ako sa mission to help other people, to evangelize other people, to proclaim your word. Parang ganun na sabi. Sabi ko naman, ako nga sabi ko yung heart to heart lang yung pag-usap yun. Talagang natural, parang kapatid mo na yun. Kasi pag once the more na meron kang mga kasamang mga Pilipino dito, the more nga masaya ka talaga sa mission. Kasi we are Filipinos, we are parang we are trained enough to go to the mission. Sabi sa kanya, bakit kayo ganyan, no? Bakit ang buhay, no? Yun nga, yun yung isang pare na naghumilin, na sinasabi niya sa akin na yung time na nag-open up din ako sa yung pare na ganyan. Anong sabi niya sa akin? Sabi niya sa akin na continue lang, huwag kang panghinaan. The more you feel nga something nga di mo feel ang presence ni God sa iyo, the more you feel na something ang layo-layo mo na parang
yung feel dry, yung dry ka na talaga, parang ugang-uga na yung paniniwala mo, parang ang hirap na gumalaw. Pero ang sabi ng pare sa akin, sabi niya sa akin na the more you feel na dryness, the more na napalapit ka sa kanya. You are growing. You are spiritually growing. Sabi ko, bakit naman Father? Bakit yung time di ba ako pare? Bakit naman Father na ganun ang ma-feel natin pag parang sumusunod ka sa kanya? That is, sabi niya sa akin ha, dapat daw, kailangan mong intindihin kung ano yung ibig dapat mong ay yung sabi niya na dapat mo daw pakinggan kung ano yung mga sinasabi ng heart mo, sinasabi ni Lord directly to your heart. Yun ang sabi niya sa akin. Sabi nga, tingnan mo ang sarili mo, sabi niya. Tingnan ang sarili mo na baka mayroong kulang. May something na hindi incline sa gusto niya. Sabi niya sa akin. Hindi incline sa gusto niya. Dapat tingnan mo kung saan ang kulang. Napapaisip ako, anong kulang ko pa din na ganyan? Nandito naman ako, sabi niya. Sabi niya sa akin na, tingnan mo ang kulang. Kung dyan makikita mo yung kulang, dyan mo diligan ng magagandang gawain. That is, you earn, parang diligan mo sana, yung buhusan mo ng marami pang virtue kung saan ka nagkulang. Diba? Kailangan talaga parang para ma-capture natin lahat, parang ma-develop natin lahat. Kailangan natin na si Mother Teresa nga, sabi niya, pakinggan nyo. Kasi nandyan siya sa pintuan. Hindi yung pintuan ng buhay nyo, but pintuan ng puso natin. Palagi siyang nakakatok. Pakinggan nyo kasi ang boses niya, ito yung pero pag intindi natin in spiritual life na pakinggan nyo palagi siyang nagkakatok, tumatawag sa iyo. Sabi niya, the more you suffer, the more you gain life, eternal life. Basta you accept that parang gawin mo to lahat kasi may something na naghihintay sa'yo, something behind, something fabulous, something basta yung maganda ang maganda ang merong paparatingan tayo kahinatnan, which is in heaven. Sabi nga ni Mother Teresa nga, pakinggan at talagang i-search na natin kung saan tayo may something na hindi incline sa calling natin or sa life natin o sa sa buhay natin. For example, sa pamilya, hindi nagkasundo. Tingnan natin kung saan tayo nagkulang. Tingnan natin kung saan ang medyo hindi incline sa family natin. Ito yung may something negative natin na kailangan nating baguhin. Diba? Kailangan natin na i-moderate ang galaw natin. Kung may something na mali, dapat natin i-correct natin. Diba? Oy, Inday Divine, kumusta? Okay lang. Wala naman pong wala namang problema. Importante na yan tayo, pero sana nagdadasal. Dapat langin natin na tibayan ng loob. Oo. Basta, yun lang. Hi Thomas from Vietnam. Kumusta? How are you? Yes. Kailangan natin buhusan natin ang muriatic para malinis lahat yan. Hindi na pwede yan. Talagang tunaw yan, mga manja na yan. Oo. Yun nga isang
isang last na lang ito, i-share ko sa inyo na may isa kong friend dito sa doon sa malapit sa convent ni San Benedict, no? Benedict ba itong Monte Cassino, no? Talaga siya? May dalawa siyang anak. May dalawa siyang anak. And then, ang mama at papa niya, hindi pa kasal. Matanda na. Kaya hanggang nagsisimba sila, hindi talaga sila hindi sila nagko-communion, no? Hindi, natural naman na i-share ko naman to para gawing parang example, not in negative way na gawin natin example, but in reality, kailangan natin, di ba, na matuto tayo na. Tapos sabi sa akin, Father, yung fra pa man ako, yung hindi pa ako pare sa niya, fra, the more ako nagsisimba, parang the more mayroon ko na feel ko na parang may something kulang sa buhay daw niya. Parang hindi daw kumpleto ang buhay niya ba? Ang buhay nila. The more daw sila nagsisimba, the more daw sila magkagulo, mag-away ang pamilya, hindi magkaintindihan. Sabi ko, ang naisip ko talaga yung sitwasyon nila. Malalaki na yung mga anak nila. Siguro ngayon, nasa 18 years old na yung bunso. Tapos yung isa 26, 30 na ba yata. Yan. Parang ganyan na. Yung lalaki, police. Tapos yung babae naman, nurse. Sabi ko sa kanila na, yung simple lang yung ko sa kanila, yung advice ko sa kanila ko, tingnan mo. Kung yun ang palaging nakikita mo na the more nga nagsimba, naglapit kayo sa Panginoon na ganyan ang sitwasyon nyo. Kasi kailangan mo ang grasya. Kailangan nyo ng grasya. Sabi niya, palagi naman ako sisimba. Oo nga, palagi tayo nagsisimba. Pero may something na kailangan mong gawin. At sabi niya, anong gawin ko pa? Fra. Sinabi ko talaga, diretsuhan sa kanila, kailangan mo na kayo magpakasal. Kailangan mo kayo magpakasal. Dalhin mo yung asawa mo sa altar. At sana, para mabasbasan kayo. Sabi niya, ang hirap kasi ng buhay, pra. Ang daming mga gastusin. Hindi kami makapag-ipon. Lahat babayarin. Sabi ko naman sa kanila, hindi naman na kailangan obliged ka talaga na yung kasal natin. Although once in a lifetime lang yung kasal, dadaan lang yan. Pero kailangan talaga natin maghandaan. Pero hindi naman siguro na kailangan talagang itong pinaka-special na. Kaya sabi ko sa kanya, kung mahal mo talaga yung asawa mo, dapat dalhin mo sa altar. Kasi para may basbas ni Lord. Ayun na. Kasi nagstay ako doon ng almost 1 year. 1 year talaga. 1 year talaga nagstay ako doon. Sabi niya, pagdasal mo kami, pasana na mapag-isipan na namin. Before ako nag-continue ng theology dito sa Roma, before ako pumunta dito, nakasal sila. Talaga. Siya. Tinuloy niya yung sinabi ko na simple lang ang kasal. Kami pa nga kumakanta eh. Simple lang mga kanta ang kinanta namin. Kami rin talaga At doon, after 3 months ago, nandito na ako sa Roma, tumawag siya sa akin. Sabi niya sa akin, totoo talaga, Fra. Totoo yung sinabi mo. Yung sinasabi ko sa iyo na may something kulang sa buhay namin, sa pamilya namin, na hindi kami magkakasundo. Ngayon, after na nilang kinasal, ang dami daw grasya na nila. Hindi na daw sila naghihirap. Yung parang ang gaan-gaan na daw ng pamilya nila. Parang ito yung na-feel nila na after sila nabasbasan sa kasal nila, doon nila na kita na grabe talaga ang basbas ni Lord.
Grabe talaga ang blessing niya. Kaya, kaya ang ano ko talaga na dapat hanapin natin kung ano ang kulang, tuparin natin kung ano yung mga ano natin, pagkukulang natin. Tapos panindigan natin kung ano man ang pinapromise natin. Especially sa ano natin yung mga ano natin ba? Yung parang ang tawag diyan, responsibility natin, responsibilidad. Isipon kasi ako. Oo. Malamig dito. Kaya, yun. Yung anak niya, naging ano na. Ngayon, nag-baccalaureate, nag-graduate na ba? Ng psychology yung isa. Sana yung isa mapari. Si Francis o si Christian. Pero sana gusto kasi ni Francis pero sana mapari yung bunso nila. Kaya magdasal tayong lahat. Okay? Huwag tayong mapanghinaan ng loob. Nandito tayo para ni Lord. Huwag tayong mapanghinaan ng loob. John Derek Gitgano, kumusta po? Kailangan natin na parang para ba yung ladder, no? Ave Maria, Father, Ave Maria. Kailangan natin nga yung ladder na aakyatin natin. Kailangan natin dagdagan pa ng dagdagan until we arrive yung pinaka fix na time, pinaka antas. Although marami talagang pagsubok sa buhay, pero it's not the end. Parang hindi yan katapusan na malugmok tayo sa kahirapan o sa mga pagsubok, no? Kailangan natin to grow more, to gain more strength in our own way, with the help of God, with the help of grace of God. Kailangan natin yan. Huwag tayong magpadala kung ano mga negative na nakikita natin. Let's focus on positive side. Let's focus on the positive. Because if we remain in positive, syempre, ang buhay din natin masaya, maligaya, at yung payapa. Okay. Hanggang dito na lang po ako. Talagang maraming salamat sa inyo. Lalo na po yung nag-share ng thought nila. Sana sa next marami ding mag-share ng thoughts and ideas para mag-share natin kung ano yung matutunan natin, dapat nating matutunan. In a simple way na makatulong tayo sa ating mga kapwa. Kahit nasa malayo tayo, pero walang imposible. Ang daming mga source na kailangan natin gamitin to evangelize, to proclaim the word of God. Di ba? Para maipaabot natin yung message of love. A message of love. Para to unite. Para itong maipon tayo lahat. Pakinggan natin lahat hindi natin, we're not bringing negative information, but we are fighting the negative information to parang kung meron ang dami ng mga negative ngayon, we are focused on the positive side, di ba? Let us fight and para natin makatulong man tayo sa kapwa natin na nangailangan din. Di ba? Okay. Ave Maria. God bless. Ingat po kayo. Ingat po, Ave Maria. Bye-bye.